Okay. So, yun. At previously, nag-post ako dito sa ating YouTube ng isang poll kung saan ay tinanong ko yung mga traders, tinanong ko kayo kung ano yung mas preferred nyo. Kung preferred nyo ba na mag-trade using your own money or mag-trade with the prop firm. So, may mga sumagot dito ng mga magagandang komento, ano? So, para sa kay Igumana, for me, maganda mag-start ng prop firm. Ito kay NMAX naman, prop firm daw yung maganda. Kay Ikoy, own money. Yan, all the way. So, ito, maraming mga komento na nakalagay dito. So, pwede nyo rin naman basahin yan. So, ang sumagot sa poll natin ay 447 votes. Pero ang nanalo, for 54%, majority pa rin is trade with own money. No? So, ngayon yung video na to ay didiscuss ko rin kung ano man yung opinion ko dito sa bagay na to. Kung ano ba yung tingin ko na mas better, ano yung advantage at disadvantage, ano yung mga skill requirements kung magte-take ka ng own money mo, papalaguin mo or prop firm kasi parehas yan na ginagawa ko ngayon. I'm still trading my own money while I am trading prop firm challenges. So, nag-take ako ng prop firm challenge. Meron tayo isang past na account or funded. So, this is funded account. Nasa drawdown siya ngayon. At yung isang account naman natin nasa phase 2 na, which is konti na lang din to. Ang goal is 210K. Nasa 206,000 na tayo. So, mga 2% na lang yan na account. Ay matatapos na natin para maging funded tayo. So, lahat yan, yung funded account was $200,000 US dollars. Yung isang phase 2 is $200,000 US dollars. And then, meron akong bagong tinik na challenge, 200,000 din yung worth. At ngayon is up na din siya ng almost $3,000. So, ito, mababa lang yung target nito. Phase 1 is 6%. Yan. And phase 2, 6% lang din. So, mabilis lang natin makukuha yan. So, ang mga recent trades ko dyan is Bitcoin. Yan, nakita nyo naman, I shorted the top. Nag-cover ako kanina. And also oil. So, for oil, bumili ako sa bottom ng swing. Tinapon ko sa highs. So, isa lang yung talo nito ngayong week na ito. So, good start for this challenge. Pero ngayon, funded account natin nasa drawdown. But, mababawi rin naman natin eventually. So, now, yun. Kung mapapansin nyo, yung mga gains ko pala, yun. Gains natin ngayon, may $1,100 US dollars, 1,600. May loss na $500. Yan. So, halos same lang din naman kasi yung kinikita ko dito sa aking real account. So, teka lang, para ipakita ko lang sa inyo. Kasi I am still trading. Ang tinitrade ko naman dito, I am trading futures. So, ito yan. So, yan, baka isipin nyo kasi, yan. May mga detalye nandyan. So, hindi yan screenshot. Ayan. So, nakikita nyo yun, 2K. Pero, syempre may ano rin ako, may loss. Ang losing natin, itong si Tesla. Yan. So, ang current loss niya, unrealized is $47. No? So, makikita nyo rin market value, average price, cost basis, kung magkano siya. So, yung isang short ko on futures is market value of 174,000 US dollars. So, bibigay ko sa inyo yung mga ideas na yan. Kasi, i-wait natin o susukatin natin yung odds ng paggamit ng own account or own money versus trading with prop firm. No? So, hopefully, mabigyan ko ng neutrality yung dalawang bagay nito kasi parehas naman natin nga silang ginagamit. So, anyway, pag-usapan muna natin yung failure rate. Ito yung mahalaga. So, own money or capital versus prop firm. So, pinakita ko na previous video natin na sa prop firm, ang nakakakuha lang, nag-end up na makakuha ng payout is only the top 3% of traders. Sa own money naman, mababasa nyo siguro usually 5 to 10% of traders. Yan. So, merong study na ginawa brokerreviews.org. Ang chinek niya was, ang analysis nila, we have randomly selected 50 forex traders sa eToro. No, ito yung pinaka-database eToro. Pero sa loob lang to ng ano yata isang buwan kung di ako nagkakamali. So, out of 50 na traders, lakihan ko lang. Only 8 out of 50 traders yung nagiging profitable. So, that is only 8
8 out of 50 is 16% nakakuha ng profit. Tapos ang average loss ng mga talunan ay 48%. So halos ma-wipe yung account, no? Median was 54. On average, ay 56.5 naman ng trades were completed with a profit. So ito yung pinaka-win rate nila. So I think this is nasa isang buwan lang yata ng analysis tong ginawa nila for this sample. Kumbaga maliit pala na sample size yon. Kasi itong prop firm naman na top 3%, this is quarterly nilalabas. Pero depende sa mga broker, yung ibang broker hindi naman naglalabas ng kanilang mga statistics. So, ang gusto ko lang i-point, doesn't matter whether you're trading your own money or your own capital or magtitake ka ng prop firm, talagang yung failure rate ay mataas dito sa pag-trade mo. Doesn't matter kung forex, equities, basta pag mag-trade ka ng any asset, ay konti lang talaga yung mga nagiging profitable. So, isa pa, it doesn't mean na profitable ka ngayon, ay magiging profitable ka na sa mga susunod na panahon. No? So, ang pinakamaganda mangyari sa maging profitable ka plus consistent. Kasi minsan may market environment. Lumilipad yung market. Mayroong mga tao na nakachamba, nakasakay nung rally. No, lahat kayo green, napuruhan mo. Pero eventually, pagka natapos na yung trend, nagkaroon ng sideways, nagkaroon ng downturn or ng downtrend, wala na. Profitable na isang beses, tas wala na. So, walang consistency. Okay? So, ang parehas na kailangan natin dito in order to survive, again, doesn't matter kung preferred nyo man na own money or prop firm, you need skill. Inuulit-ulit ko, skill. No? Boring na pakinggan eh. Kasi kung pinanood yung mga previous video, ulit-ulit lang yung sinasabi ko skill. Kasi ito naman talaga yung magmamatter. Again, doesn't matter whether you are trading prop or own money. And also, ang gagawin lang natin analogy naman dito is just like business. Sa business, meron din naman failure rate. Hindi naman lahat nagtatagumpay. Sa Pilipinas, let's say, out of 10 restaurant or food business na mag-open, sa loob ng isang taon, ilan na lang matitira? Kung gagamit tayo ng Pareto rule, siguro 20%. Ang matitira, majority is magpe-fail. No, kasi maraming variable, pero mag-end up yan na yung mga kung hindi ka mahina yung strong management mo, mahina yung product mo, mahina yung flow ng tao sa mga variables na yun, business will fail. So, in trading, kailangan din na meron kang tamang sistema, tamang risk management, tamang psychology. So, next is other people's money. Ito, pag-usapan na natin yung, or magiging familiar kayo sa term na to kung nakapagbasa kayo ng book na Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Meron siyang dalawang bagay na sinasabi doon na ginagamit ng mayaman. That is OPM plus OPT. Ano yung OPM? Other people's money. Ano yung OPT? Other people's time. Anong ibig sabihin yan? So, pinakasikat na natin dito na bilyonaryo sa Pilipinas si Henry C. No? So, rest in peace ang ating OG, Henry C. Ang SM, marami ang empleyado. So, ay yung other people's time. Yung negosyo niya ay tumatakbo dahil may sistema ng at may mga empleyadong nagpapatakbo. No? So, siya ay kapitalista. So, ginagamit niya yung oras ng ibang tao, pinapasahod niya kapalit ng oras at value na inaambag sa kumpanya nila, no? Para hindi siya lahat yung gagawa. Hindi si Henry C magiging guard ng SM, hindi si Henry C yung magkaka-share, hindi siya yung magbebenta. No? Gumagamit siya ng ibang mga tao. So, other people's time. And then, other people's money, this is the leverage. Yan. In finance, in other people's money or OPM, this is long term that refers to financial leverage. Pwede itong maging debt. Utang. Debt, utang. So, good debt. Hindi yung uutang ka dahil bibili ka ng panibagong cellphone or what. Pero ginagamit mo yung utang para mag-generate pa ng cash. Para gawing leverage. Paano ba natin yung i-apply dito sa mundo ng trading? Kasi maririnig nyo na rin naman yung leverage once mag-trade kayo. Especially, kunyari, nag-start kayo on Forex. Kasi mga brokers, yan, pinapakita nila na meron silang malalaking leverage na binibigay sa atin. Example, you only have $100 na starting capital. Ayan, sabi ng broker, papautangin ka namin ng 100 times. So, 1:100. Yan. So, mangyayari, yung $100 mo, magre-reflect siya as 10,000. Imagine, no? $100 lang pera mo, pero kaya mong bumili ng asset na
$10,000 ang halaga. So itong kanina na trade natin, magkano yung market value niya? Ang market value is $174. 174,000 $1,000. Eh, magkano to in peso? Almost 9 million o 8 million. Ikwentahin nyo na lang in peso. So, syempre, hindi ko makukuha yan kung hindi ako bibigyan ng leverage ni broker. So, lahat ng broker may ino-offer, mayroong 1:, kasi sa amin sa US, usually 1:4 lang eh. 1:4, 1:6. Sa ibang broker, mga CFDs, Forex, makikita nyo may 1:50, may 1:100, may 1:500, no? Ganyan katindi. Pati sa mga crypto, makikita nyo rin yan, leverage. So, importante sa ating leverage if we want to make more money. Pero, of course, merong risk yan. Nari, umutang ka, wala ka namang skill. O ito, balik tayo sa business na perspective. Nagnegosyo ka, tapos inutang mo yung pangkapital mo, eh hindi pa naman established yung business mo. Yan. So, balikan natin ito. May history ako nakuha ni, ni Henry C. So, ito. The Journey to Success. Makikita nyo rin to sa China Bank PH. So, si Henry C daw, he sold surplus GI boots which led him to open his first shoe mart. So, ayan talaga SM, shoe mart. But, in order to grow his business, he needed more capital. Okay? Meron na siyang kumbaga may sistema ka na, may business ka na, kumikita na yon. Kailangan mo lang ng malaki pang kapital para palakihin pa yung negosyo mo. Kasi kumikita na siya eh. Para mag-generate ka mas maraming pera, kailangan mo lang mag-leverage. Kumuha pa ng utang. So, the capital came in the form of 1 billion peso loan from China Bank in 1949. Ito yung nakatulong na malaki kay SM kaya naging empire na malaking ito. So, hindi lang siya. Marami yan. Dito sa Philstar, ito, yung kuwang ko daw, si Henry Singa, saka si John Gokong Wei. Ito yung mga malulupit nating mga entrepreneur na nag-inspire sa atin. So, si Gokong Wei naman, founder ng JG Summit, URC, or Universal Robina Corp. Yan. Si Dr. Albino Sisip naman, nagbigay sa kanya ng 500,000 clean loan in 1956 to help him start a cornstarch factory. Kung wala niyan, baka wala yung piatos ngayon, wala tayong nakakain na ganyan. So, halos lahat yan nanggaling sa leverage in the form of other people's money. So, when it comes to trading, ang other people's money, it's either leverage nga, na ibibigay sa'yo ng broker using your own money, $100 mo, bibigyan ka ng leverage ng times 100 nun, or kung magte-take ka man ng prop firm, bibigyan ka niya, ito yung ibabayad mo for the challenge, bibigyan ka niya ng kung magkano yung capital na challenge na kinuha mo, katumbas ng binayad mo sa prop firm. So, didiscuss na natin yung pinakaiba ng dalawa. Ito. Using your own money. So, ito yung talagang this is the truth sa mga kababayan natin Pilipino. Hindi naman kasi lahat pinalad sa buhay. Hindi naman lahat makakapagsimula na meron agad na $10,000. Kasi madali lang naman magturo. Let's say, ako, pakita ko, okay, ito, yung 1 million ko, nagawa akong 50 million. No? Sino ba yung mga Pilipino na meron 1 million? Ilang porsyento lang ng Pilipino yung meron nun na pwede nila ipang trade na 1 million? Na sariling pera ha? Hindi lahat. So, hindi siya ganun ka-replicatable. No? Yes, pwedeng i-replicate ng ilang mga tao, pero hindi siya ganun ka-replicatable ng masa ng mga kababayan natin. So, simulan natin. Siguro, ito mas maraming Pilipino yung merong, let's say, na capital na $1,000. Sa dolyar natin itumbas let's say capital mo $1,000. At kung sarili mong pera iti-trade mo, balikan muna natin siguro itong challenge na tinake ko. Ito kasing challenge na tinake natin, kaya natin naipasa yung evaluation ng phase 1 at phase 2. Ang challenge niya was to make 8%. 8%. And then sa phase 2 is to make 5%. So, ang total na nagawa ko dito sa loob ng nalimutan ko ilang buwan. 1 o 2. So, plus, 13%. Yan. Let's talk about percentage-wise. Tapos, kaya ako siya naipasa kasi hindi ko na-breach yung mga drawdown. May requirement to na hindi ka pwedeng matalo in one day, hindi ka pwedeng matalo ng 5% total portfolio. And ultimately, hindi ka pwedeng matalo ng 10%. So, I'm taking small risk. Maliit na risk lang. Kaya lang ako umabot dito sa 13% requirement nila kasi maganda yung return sa akin ng bawat tinitake ko na risk. Let's say I'm only risking
0.5% per trade. Bumabalik sa akin yon ng, say, 1.5%. Ayun yung tinutubo ng bawat tinitake ko na risk. So, kung percentage-wise ang pag-uusapan natin, kung ang kapital, using my own money, nakagawa ko nyari ako ng profit of 13%. Profit of 13% nitong $1,000 is $130. Yan. Sarili mo ng pera, pwede mo na i-withdraw. No, kapag ka nag-invest ka sa brokers mo, yan, 13%. $130. Ngayon, sasabihin na iba, kaya mo naman kumita rin ng 100%, kaya nga binigyan ng leverage ng 1:100. Yes, pwede. But, the question is, gaano kalaking risk yung tinitake mo? Sa $1,000 na to, gaano kalaking risk na nilagay mo? Baka nilagay mo dyan yung buong $1,000. Yung tipo isang pagkakamali mo lang, wipe out ka na. No? So, conservatively, ginagamit natin base dun sa percentage, no? Percentage profit, 13%. Kung gumamit ka nga ng other people's money or ginamit mo as leverage yung prop firm, so yung $1,000 mo, ito alam ko $1,000 or $999 yata, yung binayad ko dito sa prop firm na ito to take this challenge na ang capital is 200K. Yan, ito yung evaluation. Nagkakahalaga siya para ma-take mo yung challenge na to ng, sa pagkakatanda ko, 999 yata. Check nyo na lang din. Yan, 999. So, kung 200K yung pinahiram sa akin, kasi ngayon funded na nga ako. Kung i-replicate natin at magawa ko ulit yung plus 13% sa portfolio na to, ang 13% is tama ba? $26,000. So, ito yung kaya kong gawin. No? So, using $1,000 as your capital, pagka-own money yung trade mo, same 13%. At pag $200,000, same 13%. Ayan ang result in terms of value. Pero same percentage lang. Pagpalagay natin, kaya kong mag-100% dyan, genius ako. No? May mga magko-comment dyan. Madali lang may pag-own money mo, wala nang drawdown, all in agad. 100%. Pagpalagay natin kaya mo 100% dito, you can make $1,000 din return. 100%. Eto, kung kaya mo palang 100%, kung genius ka, you can make 200,000 using proper money. Kasi kung mayroon ka talagang skill, no, it doesn't matter whether you're trading your own account or prop firm with, again, hindi lang profitability. Profitability, kahit sino kayang gumawa niyan eh. Pero yung consistency, that is hard. Yung ulit-ulit na kaya mo i-replicate na kumita ka na kumita ng pera dito sa trading, talagang skillful ka. Yan. So, based on capital, ito yung ating comparison. Baka may point of view din kayo, you can comment para mapag-usapan natin at mabigyan din natin yung mga kababayan natin ng different perspective. Kasi, again, sabi ko, gusto ko ng neutrality, pero baka hindi ako nagiging neutral. Baka may bias ako towards one side. I-comment nyo na lang din sa baba. Now, when it comes to leverage, ito yung maganda mapag-usapan. Let's say, own money, your broker is giving you nga 1:100 na leverage. Dito kasi sa leverage ng prop firm ay, ang binibigay nga sa'yo is yung account na mismo. Magbibigay na sa'yo 200,000 account for evaluation hanggang sa maging funded ka. When it comes to leverage kasi, kung titingnan natin sa perspective nitong trade, pag gumamit ka ng napakalaking leverage, let's say 1:100, pwedeng ito yung entry mo, gumalaw lang ng konti yung stock or any asset na iti-trade mo. Kunyari, ito lang. Very tight yung stop. Pag ka na, wipe out na yung $1,000 mo. Goodbye na. Goodbye money. Kaya ang nag-offer sila ng malaking leverage kasi kailangan na ng very sharp na entry. So, ano yung very sharp na entries? Ito. Yung Bitcoin natin na nakaraan. Sa bagay, kahit sharp na yung entry na to. Kasi kaya sharp yung entry niya, ayan na yung pinaka-high halos ng swing point. Pero nag-revisit pa yung isang swing na to yun. Pero pag tight stop ka, gumamit ka napakalaking leverage, napakabilis mong, kunyari bumalik dun sa entry point mo halos, konting kinalabit lang na ganon, ma-stop out ka na. Using a big leverage. So, ayun yung isang caution ng leverage dun sa mga, na ino-offer ng mga broker. So, pag nagtitrade naman kayo sa US, hindi naman nabibigay ng malaking leverage na ganyan. 1:4, 1:6 lang yan for US brokers. Sa mga CFDs and Forex nga lang nagbibigay ng malaking leverage. Pero ayun yung isang caution niya.
sobrang tight. Pwede kang ma-wipe out in one trade. So, kung ganun ang strategy mo, wala kang proper risk management. Napakahirap na maging consistent kapag ganito yung approach. As in, all-in ka lang ng all-in kasi may leverage naman eh. $1,000 ko, pwede kong gawin ano yan. 100%, gusto mo gawin kong $10,000 yan eh. Pwede naman talaga eh. Kung reckless ka sa trade, just like same as gambling lang yun eh. So, bumili ka na kahit na anong meme coin. Eh, ngayon pa na kung hype na ulit yung crypto because of Bitcoin halving, may chance na magliparan ulit yung mga yung mga new projects, new coins, meme coins. So kung wala kang proper risk management, pwede yun eh. Again, magkaiba yung profitable na trader sa profitable at consistent. Okay? So, when it comes to OPM nga, bibigyan ka ng evaluation account. Ngayon, syempre, pag may evaluation account, hindi ka agad funded. Hindi ka agad makakuha ng pera eh. Isipin ko, pinagtrabahuhan ko na yung phase 1, phase 2, wala pa ako kinita. Kasi nga, yun yung part ng challenge. Business perspective. Sa perspective ng kumpanya, para kumita sila ng pera yun eh. Kaya nga maliit lang yung percentage ng mga trader na nagtatagumpay at nakakakuha ng payout dito, 3% lang. That's why you have to build a skill. Doon na tayo pupunta, skill requirement. When you're trading your own money, pag reckless trader ka, wala namang requirement eh. None. Walang requirement to, own money. Bahala ka sa buhay mo kasi kung yung approach mo, ayun, reckless, itaya mo all in, wala namang may pakialam sa'yo eh. It's your money. Walang may pakialam. Kahit, let's say, ubusin yung pera mo, 10 taon ka na nag-aaral mag-trade, sinusunog mo lang yung pera mo, wala namang may paki. It's your own money. Walang skill requirement. Kasi yung iba, ang iniisip nila, kaya advantageous na mag-trade ng sarili ko. Kasi pag kumita yung pera na yun, let's say, nakachamba ako ng trade, $1,000 naging 10,000. Withdraw ko na yun. Sarili kong pera eh. Eh pag prop firm, nasa evaluation ka, manghihinayang ka. Kasi evaluation pa to eh. So, ibig sabihin, nagde-depend ka lang talaga dun sa luck. Wala ka pa talagang system. Kaya ganun yung mindset mo. Nanghihinayang ka sa mga trade. Eh, kung consistent at profitable ka talaga, alam mo naman na, okay, part of the game lang yan eh. Kaya ko mag-register ng 5% per month eh. So, ayun, dalawang mindset, dalawang perspective. So, for skill requirement, wala magbabantay sa'yo. Pero kung magtitake ka ng prop firm, ito, kailangan talaga ng profitable plus consistency. So, taking prop firm, taking other people's money. Ito kasi, other people's money, hindi lang to prop firm. Ito, ginagamit ko yung term na prop firm, pero other people's money, pwede tong debt, pwede tong borrowed capital. Borrowed capital doesn't matter sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, doesn't matter. Borrowed capital, utang pa rin yan. So, kailangan, kung hihiram ka, profitable at consistent ka. It will take skill para makapag gain ng pera, makapag-profit yung mga hiniram mo na pera na yun. So, dito natin makikita talaga kung sino yung consistent. Again, may mga traders, yes, they can turn kung magkano, 10,000 to 1 million to 1 billion. So, ayun yung mga cases ng 1 in a million. Pero yung replicatability, marireplicate mo ba yung sistema na yun? Maibabahagi mo ba sa mga tao yon para magawa rin nila sa sarili nilang buhay? Yan. So, ang point nga natin dito, ito, if you're reckless, ayaw mag-take ng challenge, okay lang yon. If gusto mo talaga na maging profitable ka, doesn't matter whether own money man or other people's money, mag-focus ka, wag na sa pera. Mag-focus ka sa skill. Money is no longer the problem. Kasi ito yung rin ng iba. Yun, based on the comment, ang goal din nila talaga is start small with prop firm. Kasi gusto nilang ma-build una discipline. And eventually, kung maging funded sila, makakuha na sila ngayon ng capital. Tapos saka sila magti-trade ng sarili nilang money. So ako, nandito ako nagsimula, own money. Tapos saka ako nagtatry nitong prop firm. Bakit? Let's say I have money. Ang requirement for me to buy the futures na tinitrade ko ngayon, let's say $100,000. Ito, this is my starting capital. Na hindi ako pwedeng bumaba. Kasi pag bumaba ako dyan, hindi ko na makukuha yung size na gusto ko sa futures, no?
So, nakita nyo nga, I am making the same amount lang din halos itong kinikita ko rito kasi ganito rin kadikit yung pera na meron ako on my live account. So, paano kunyari gusto kong may malaking investment. May nakita ko opportunity na nagbebenta rito, binibenta na yung commercial space. Bibilin ko. Hindi ko ma-withdraw tong trading capital ko. Kasi pag withdraw ko, bababa na yung pwede kong mabili na size. Let's say 10 lots ng 10 lots. 10 contracts ng futures ng NQ, ng Nasdaq. Pero hindi ko na mabibili. So, kung meron akong prop firm, pwede kong gawin, mag-diversify ako. Ibig sabihin, parehas na nagte-trade ko, hatiin natin. Let's say, nung una, naka 50-50 ka. You have 100K in your own money and 100K prop firm funded account. So, syempre, ito, withdrawable to kasi own money mo to Ito, hindi mo withdrawable. Ang withdraw dito yung profit na nagagawa mo. So, pwede mo ring i-diversify na hatiin mo yan. Let's say, invest na 50-50, ang gusto mo na lang mangyari, 10K na lang iti-trade mo. And then, ang funded mo, let's say, 200K. Ito, hindi withdrawable. Yung profit lang withdrawable dito. Ito, withdraw mo lahat. Pero yung inalis mo na pera, you're going to invest on other assets. So, kung may gusto kang bilhin, doesn't matter. Kasi same lang naman Meron ka namang skill to produce the result. Kung ilang percentage yung target mo dito sa mga funded accounts mo na ito. So, para sa akin, ang isa lang talagang concern, maganda yung prop firm. Kung ikaw ay may skill na. So, again, top 3%, hindi lahat ng traders ay maging preferred talaga na mag-start sila ng prop firm. Kasi yung mga nagsisimula, syempre, bibuild pa lang ng ng skill and experience. Pero yun nga, para maging, doesn't matter kung own money or other people's money yung gagamitin mo, ay requirement talaga na meron kang skill para tumubo yan, para maging profitable ka. Pero ito, sa prop firm kasi, ang isang malaki talaga nating disadvantage dito. Hindi pa nga kasi siya regulated. So, kunyari, hindi ka niya bayaran doon sa profit share mo, pwede yun Possible yung mangyari. Kasi wala namang regulation kaya may susumbong yun. No? That's why, magiging sandalan mo na lang ay para sa mga prop firm, ay titingnan mo yung mga review, mga user review, nakatanggap ba sila ng payout? Nakakuha ba talaga sila rito ng ng return? May nakapasa ba sa evaluations na yan? So, ayun na lang yung titignan. At kung hindi ka bigyan ng payout, lilipat ka dun sa iba. Maraming prop firm ngayon, pero yan, magiging possible, pwede maging waste of money and waste of time. No? So, ayun yung isang disadvantage niyan. But, still, imagine disadvantage pala, hindi na mag-trade yan. Pero kung napakita mo ng profitable and consistent ka, doesn't matter Kahit lumipat ka ngayon ng old money mo or pwede mong gamitin din pala yung pang-apply. Mag-a-apply ka sa broker ng mga firm. Kasi pinag-aagawan yung mga trader na skillful talaga. Yung mga skill traders, pinag-aagawan yan ng mga prop firm. So, hindi prop firm na online. May mga traditional prop firm tayo. Yung mga nagtitrade talaga ng institutional money, ng mga pera ng bangko, pera ng mga fund management services na yan. Pinag-aagawan yan. Pwede mo naman maging track record yun So, ayun din isa sa advantage. Pero, ayun meron tayong advantage and disadvantage. At ito yung perspective ko sa bagay na ito about trading your own capital and prop firm or kahit other people's money. So, siguro i-comment nyo rin sa baba kung ano yung perspective nyo about this or kung meron kayo i-request pa ng mga topics, try kong gawa ng video. So, ayun lang siguro muna yung sa akin guys at salamat sa inyong panonood and God bless.